Ang nakaraan. Dahil sa scroll na nakuha ni Theo kay Hilda, alam na nito ang susundo na mangyayari, kaya agad ito nagtungo sa lugar kung saan naruroon ang batang Cassandra para pigilan sana ang magaganap. Kaya Lane nang dumating ang ating bida, huli na ang lahat, napatay na ang ina ni Cassandra. Mabuti na lamang ay nagawa ni Theo pigilan ang mga kalaban na kunin si Cassandra, at nagawa rin niyang mapatay ang mga kalaban na mula sa tropa ng mga Troiban. Pagpapatuloy. Sumisikat ang umagang araw sa mga East Quarters area, naghahatid ng mapanglo na liwanag sa isang bagong hukay na libingan sa nyebe, isang simpleng krus na gawa sa kahoy ang nagmamarka sa huling hantungan, kung saan ang marupok na florera ng pulang bulaklak mula sa kung saan ay maingat na inilagay sa paanan nito bilang isang huling nakakadurog pusong parangal sa sukdulang sakripisyo ng isang ina. Tahimik na nakatayo sa harap ng libingan, dahan-dahang hinawakan ni Theo ang kamay ng maliit na si Cassandra. Sa likod nila, isang dambuhala at marengel na puting dragang sinasakyan ng pasensyosong naghihintay sa kanyang amo na si Theo, na damang-dama ang lamig sa lugar na ito, lubos na handa na ilayo ng ating bida ang bagong maharlikang inaalagaan mula sa trahedyang ito. Nakatitig sa maniyabing libingan, mahigpit na hinawakan ng nagdadalamhating maliit na si Cassandra ang kamay ni Theo, puno ng umaapaw na lungkot, tinanong niya ito ng isang ganap na nakakadurog pusong katanungan. Nagtataka si Cassandra kung bakit ang isang taong may pambihirang kapangyarihan na baguhin ang hinaharap ay hindi man lang nakarating ng mas maaga ng kaunti para iligtas ang buhay ng kanyang ina. Tumingin pababa sa nawasak na ulila, isang mabigat na anino ng panunumbat ng konsensya ang bumalot sa mukha ng ating bida, tahimik siyang humingi ng paumanhin sa umiiyak na prinsesa, mapait na inamin na wala siyang kaalam-alam na gagawin ng mga masasamang loob ang kanilang masamang balak sa mas mabilis na paraan. Habang naghahanda silang iwanan ang trahedyang libingan, biglang may kung anong pangyayari ang nagaganap ngayon kay Cassandra. Nang walang babala, ang mga nanghihinang binti ni Cassandra ay tuluyang bumigay at dahan-dahan siya ngayong babagsak sa nyebe. Sa pamamagitan ng mabilis kidlat na reflexes, sumugod si Theo pasulong at nasalo ang maliit na prinsesa bago pa man siya tumama sa lupa. Isang kislap ng tunay na takot ang dumaan sa mukha ng batang tagapagmana habang desperado niyang hawak ang walang malay nitong katawan, mapilit na nagmamakaawa na gumising ito, habang sinusuri ang mapotla nitong anyo para sa anumang nakatagong sugat o natitirang laso ng mamamatay tao. Ang ating bida ay lubos na nalilito, nabatid niya ng may matinding kalituhan na walang anumang pisikal na sugat sa katawan nito para ipaliwanag ang biglaan at nakatatakot na pagbagsak. Bigla, isang maliit na mystical na asul na tagapagbantay na dragon ang lumitaw sa tabi mismo nila sa nyebe, kalmadong sinuri ng mahiwagang nilalang ang kondisyon ng maliit na bata, na ipinaliliwanag sa lubhang nag-aalalang si Theo na nawalan lamang ang prinsesa ng lahat ng kanyang pisikal na lakas, napagpasyahan ng tagapagbantay na dragon na ang matinding nakapipinsalang mental na pagkabigla dahil sa pagkamatay ng kanyang ina at ang nakatatakot na pag-atake ng mamamatay tao ang tuluyang nagdulot sa kanyang pagod na isip, kaya ito nawalan ng malay. Ang maliit na tagapagbantay na dragon ay nagpagaspas ng kanyang mga mystical na pakpak at dahan-dahang pinagalitan ang ating bida, agad nitong binalaan si Theo na kailangan niyang kumilos kaagad, na ipinapaalala sa kanya na ang lahat ng batang nilalang ay labis na marupok at madaling malagay sa panganib. Napagtanto ang ganap na kalubhaan ng kanyang kondisyon, lumaki ang mga mata ni Theo sa pagmamadali. Hindi na siya nag-aksaya pa ng isang segundo, kinakandong ng mahigpit ang walang malay na prinsesa sa kanyang dibdib, tumalon siya sa likod ng kanyang dambuhalang puting dragang sinasakyan, magmadali tayo, Umbra, mukhang may sakit talaga siya. Sa pamamagitan ng kulog na paggaspas ng kanyang malalakas na pakpak, marahas na lumipad si Umbra sa kalangitan ng taglamig, na iniwan ang nakakadurog na malungkot na libingan, napilitan si Theo na tuluyang baguhin ang kanyang mga plano habang naglalakbay, tinitingnan ng mapotla at nanginginig na batang babae sa kanyang mga bisig, napagtanto niya na wala silang oras para dumiretso pauwi. Itinuon ang kanyang paningin sa abot tanaw, marahas niyang ipinatnube ang dragon patungo sa pinakamalapit na base militar ng Ragnar. Determinadong dalhin siya sa ligtas na lugar at nagtitiwalang maiintindihan ng mga taga-roon ang bigat ng sitwasyon na kinalalagyan ngayon ni Theo. Ligtas na nakarating sa kanilang destinasyon, bumukas ang eksena sa isang nakamamanghang santuwaryo, isang malawak at nagliliwanag na kaparangan ng mga lilang bulaklak na nakalagak sa ilalim ng matatayog na bundok. Ang magandang kanlungang ito ay ang Tulip Garden,
isang lubhang ligtas na teritoryo sa ilalim ng direktang at ganap na proteksyon ng pamilyang Ragnar. Sa loob ng isang mainit at tahimik na silid, nagpapahinga sa isang malambot na kama na may basang pampyuna sa kanyang nag-aapoy na noo, ang pagod na prinsesa ay natutulog ng matiwasay. Isang mabait na tagapag-alaga ang maingat na nagkumot ng mabigat na tela sa katawan niya, tinitiyak na ang batang babae ay ganap na ligtas at mainit habang nagpapakabawi mula sa kanyang matinding mental na pagkabigla. Matapos isiguro ang kanyang maliit na pasyente, ang babaeng bantay na ito ay nag-iwan ng isang tahimik at nagmamasid na sulyap sa bata, animoy sinusuri ito ng maigi kung anong kaganapan. Sa labas sa kahoy na balkonahe, nakatayo si Theo bilang isang tahimik at hindi natitinag na tagapagbantay, nakakrus ang kanyang mga bisig. Ang panahong katahimikan sa maniebeng balkonahe ay biglang nabasag nang bumukas ang pinto ng silid. Matalas na lumingon, napansin ni Theo ang manggagamot na lumalabas, agad na nagtanong ang batang tagapagmana tungkol sa kondisyon ni Cassandra, malinaw na balisa para sa isang update sa may karamdaman na prinsesa. Mabilis na pinawi ng tagapag-alaga ang kanyang mga pagkabahala. Muling tinitiyak sa kanya na walang dapat ipag-alala at ipinaliliwanag na si Cassandra ay sa wakas ay nagpapahinga na ng matiwasay matapos uminom ng matapang na gamot sa lagnat, huminga ng isang malalim na buntong hininga ng ganap na keganhawahan, sa wakas ay ibinaba ni Theo ang kanyang pag-aalala. Ngunit ang kapayapaan ay hindi nagtagal, marahas na ibinalibag ang kanyang mabigat na bote sa isang kahoy na kahon, ang matinding tagapag-alaga ay malakas na humingi ng mga sagot para sa kanyang sarili. Ang isang ito ay si Aude Lemaire, ang matigas at walang biro na pinuno ng Tulip Garden Cooperative, buong tapang niyang kinwestiyon ng batang tagapagmana. Marahas na hiningi na malaman kung sino ba talaga ang misteryosong maliit na batang babaeng ito na nagdudulot sa kanya ng labis na pag-aalala. Mukhang medyo nakokonsensya, tapat na humingi ng paumanhin si Theo sa pagsama kay Aude sa gulong ito, ngunit matatag na tumangging ibunyag ang tunay na pagkakakilanlan ni Cassandra. Inihilig ang kanyang ulo pabalik sa isang malakas at sawang buntong hininga. Nagrereklamo na ang lahat ng mayayabang na kandidato ng Royal Air ay palaging inaasahan na ang mga bagay ay mangyayari ng eksakto sa kanilang kagustuhan. Sumisilip sa isang mahabang teleskopyo sa malawak at nagliliwanag na mga kaparangan, inilipat ni Aude ang usapan sa agarang banta, direktang binabanggit ang katotohanan na ang malupit na Troyban clan ay kasalukuyang tinutugis sila Theo. Kinumpirma ng ating bida ang mga hinala ng babae, na binabanggit na bagamat tiyak na hinahabol sila ng mga puwersa ng kaaway, ang kanilang bilang ay hindi dapat ikabahala. Nagbabala siya na malamang nasusundan ng mga mamamatay tao ang kanilang landas diretsyo mula sa Primos. Narinig ito, tumingin si Aude sa kanyang teleskopyo at tinitignan ang paligid kung may mga kalaban ba. Marahas na pinapagalitan ang ating bida sa pangangahas na ginawa nito, dahil posibleng nang magtungo ang mga kaaway sa payapang lugar na ito at madamay pa sila. Bumubulong sa purong pagkabigo, ipinasya niya na ang may pribilehiyong maharlikang tagapagmana ay sadyang walang pakialam sa malalim na kahalagahan ng teritoryo na ito. Nakitang-kita ni Aude na sumisinyas ang kanyang tauhan at nagwawagiway ng pulang bandila. Ngunit agad na pinatahimik ni Theo ang kanyang mga hinala. May tiwalang idineklara ng ating bida na alam niya kung nasaan sila ngayon. Habang nakatitig sa kanya si Aude sa matinding pagkagulat, tumingin si Theo sa nakamamanghang dagat ng mga lilang bulaklak, same time niyang ipinaliwanag na bagamat hanggal na pinaniniwalaan ng labas ng mundo na ang santuwaryo ay isang dekoratibong hardin lamang para sa hitsura, ito ay aktwal na nagsisilbing isang lubhang kompedensyal na sagradong huling hantungan para sa pinakamaalamat at pinagpipitagang mga figure ng angkang Ragnar. Narinig na may tiwalang ibinunyag ni Theo ang tunay na sagradong kalikasan ng hardin, saglit na natigilan si Aude. Ngunit mabilis siyang nakabawi, marahas na pinapagalitan ang ating bida na alam na ang mga bagay kung ano ang lugar na ito, tapos sadyang dinala ang banta ng panganib mula sa mga Troyban na mamamatay tao sa kanilang banal na lupa ay nagpapalala pa sa kanyang irresponsibleng mga aksyon. Gayunpaman, ang kanyang matinding galit ay biglang naglaho. Bumubulong na baka wala nga talaga siyang karapatang magreklamo. Ang pagod na tagapag-alaga ng lugar na ito ay napaupo sa isang kahoy na tamba-tamba, ipinagwawalang bahala ang tensyon, casual niyang sinabihan si Theo na huwag nang mag-alala sa kanyang misteryosong maliit na inaalagaan na si Cassandra. Inamin niya na na-verify na niya ang mga sinabi ni Theo, lubos na kinikilala na ang malupit na mga puwersa ng Troyban ay tiyak na hindi tutugis ng kung sino lamang ordinaryong bata.
Sa loob ng silid, sa lugar kung saan naruroon ang matiwasay na natutulog na prinsesa, ang isang lubos na naginhawa ang si Theo ay tapat na nagpasalamat sa pinuno ng kooperatiba para sa lahat ng kanyang tulong. Nagulat naman ang babaeng ito sa kanyang nakita na ginawa ng ating bida, dahil ito ang kauna-unahan niyang nakita ang isang tagapagmana ng ganitong klase ng pag-uugali. Inilalagay ang isang magalang na kamay sa kanyang dibdib. Ang ating bida na si Theo ay formal na humingi ng paumanhin muli sa marahas na paggambala sa kapayapaan ng banal na hantungan ng angkan. Itinaas ang kanyang sombrero nang may biglang ngisi, si Ode ay tunay na humanga. Binanggit niya na labis na nakagiginhawang makatagpo ng isang kandidato ng tagapagmana na may tunay na kagandahang asal, mapait na nagrereklamo na ibang-iba si Theo sa isa pang tagapagmana, tungkol sa isa pang ganap na mayabang na maharlika na kamakailan lamang ay pumasok ng walang paabi sa kanyang santuwaryo, na nag-aangking nasa isang agarang misyon. Narinig ito, lumaki ang mga mata ni Theo sa ganap na pagkagulat, mabilis niyang tinanong kung may iba pa bang kasalukuyang nagtatago sa hardin. Nakatitig sa walang katapusang lilang kaparangan, naghulog si Ode ng isang dambuhalang bomba ng impormasyon, na ibinubunyag na ang bastos at hindi inanyayahang panauhin ay aktwal na isa pang opisyal na kandidato ng Ragnar, eksaktong katulad niya. Isang biglaan at tensyonadong realisasyon ang gumuhit sa mukha ni Theo habang ang kanyang isip ay nag-uunahan na alamin kung sino ba talaga sa kanyang mga mapanganib na maharlikang karibal ang nagtungo sa santuwaryo, na ngayon nga ay papunta na rito. Bigla, ang tensyonadong usapan ay nawasak nang ang isang figure ay marahas na bumagsak sa maniebeng bubong ng kabina, may hawak na isang dambuhala at nakatatakot na karit. Isang babae ang tumingin pababa kay Theo nang may matinding ngisi, at nagsabi na ikinagag-alak raw nitong makita si Theo. Ito ang Black Reaper, ang ikalawang kandidato ng tagapagmana ng Ragnar Sword Clan, si Rez Ragnar. Casual siyang binati bilang maliit na kapatid, binanggit niya na mukha itong isang tunay na mahusay na mandirigma sa personal. Si Theo naman ay natulala na lang sa dumating nitong kapatid. Lubos na natakot sa biglaang pagdating ng isa pang dambuhalang maharlika, tuluyang nawala ng lakas ng loob si Ode. Mabilis na nagtago pabalik sa loob ng ligtas na silid, ang nanginginig na tagapag-alaga ay nangakong babantayan ng bata, pronti kong sinasabihan si Theo na ayusin ang kanilang sariling nakatutuwang mga usapin ng pamilya sa labas. Nakatayo ng kalmado pero may inis, tumingin si Theo sa kanyang kapatid, may tiwalang ipinagpapalagay na narinig na ni Rez ang kanilang buong usapan at kaganapan ngayon. Natuwa sa kanyang walang takot na saloobin, ang mga mata ni Rez ay nagliwanag sa isang baliw at uhaw sa dugong pananibik, tumawa siya ng marahas, idinedeklara na dapat ay alam na niya kung paano binabati ng malupit na pamilyang Ragnar ang isa't isa. Nang walang iba pang segundo ng pag-aalinlangan, lumundag si Rezi ng mataas sa hangin. Marahas na ibinaba ang kanyang dambuhalang karit upang batiin ng pag-atake ang ating bida. Isang dambuhala at nakabubulag na pagsabog ng maapoy na enerhiya ang marahas na sum-ire sa maniebing lupa. Ang isang ito ay talagang tipikal na Ragnar na uhaw sa pakikipaglaban, kahit alam niya kung anong klaseng lugar ito, wala siyang pakundangan na umatake sa ating bida, at masaya pa ang Makong. Ngunit habang ang mapangwasak na shockwave ay napapawi, nakatayo sa kanyang pinalaladyan sa gitna ng nadudurog na bato, walang kahirap-hirap na hinarang ni Theo ang mapangwasak na pag-atake gamit ang kanyang talam, kalmado niyang binalaan ang kanyang baliw na kapatid na ang dambuhala nitong mga pag-atake ay madadami ang mga inosenteng sibilyan sa paligid. Dahil sa sinabing iyon ng ating bida, itong si Rez ay agad na binawi ang talam ng kanyang sandata mula sa pag-atake nito kay Theo, na may nakakatakot itong talam. Itinigil ang kanyang pag-atake, naglagay si Rezi ng kamay sa kanyang bibig sa mapagkunwaring pagkagulat, mapaglaro niyang inamin ang kanyang pagkakamali, na ipinagwawalang bahala ito sa pamamagitan ng pag-aangkin na labis lamang siyang nasabik para sa kanilang laban. Ngunit ang kanyang maikling sandali ng pagpipigil ay tuluyang naglaho, nagpapakita ng isang masama at uhaw sa dugong ngisi. Marahas na iniyugyug muli ng Black Reaper ang kanyang karit, at naghaandang magpakawala ng isang napakatinding pag-atake. Isang dambuhala at umuungol na buhawi ng matinding enerhiya ang umawala sa lugar na ito, at nagsira sa napakagandang mga bulaklak sa lugar na ito, kaya idinedeklara ni Theo na dapat nilang dalhin ang labanang ito sa eksaktong lokasyon kung saan walang masisira. Natulal ang bahagya ang ating bida,
at nasabi nito sa sarili na ang ikalawang kandidato na tagapagmana ng kanilang angkan ay mas malala kaysa iba, dahil wala raw itong utak at padalos-dalos na lang sa mga ginagawa nito. Eksakto habang ang magulong buhawi ay nagbabantang lamunin siya ng buo, isang nagliliwanag na asul na system window ang biglang lumitaw sa harap ng kanyang mga mata. Dito ang babaeng ito ay talagang nakakakilabot rin, taglay rin kasi nito ang isang nakakatakot na sandatang karit, na naglalabas ng mapaminsalang pag-atake. Sabi ng system ay opisyal na kinukumpirma ang pagkatuklas sa relikya ng isang primordial dragon na kilala bilang Grim Reaper, na ang tinutukoy nito ay ang karit na hawak ni Rez. Ang matinding eksena ay biglaang lumipat sa lugar na ito, tahimik at payapa, sa malayo, nakalagak ng malalim, isang dambuhalang kampo militar ang natano, walang bilang na mga nakabaluting tolda ang nakatayo sa ilalim ng kumagat na kalangitan ng taglamig, na ibinubunyag ang lubhang pinatibay at sinakop na teritoryo sa unahan ng labanan ng Ragnar. Ito ang Friday Sea Great Snowfield. Sa loob ng nagpapangilang kampo ng Friday Sea Great Snowfield, isang mababaw na argumento ang nagbago tungo sa nakamamatay sa loob ng ilang segundo. Isang magaspang na sundalo ang agresibong nagtulak sa isa pa nitong kasama na galit na humihingi na tingnan nito kung saan ito papunta. Ang isang sundalo ay hindi natinag, dahan-daang lumingon habang ang kanyang mata ay nagpapakita ng isang masamang pumupulsong pulang liwanag, nakagigilas niyang tinuya ang paningin ng sundalo, nanginginig sa ganap na galit na hiningi ng sundalo na ulitin ng kasama ang kanyang sinabi. Nakatitig sa kanya ng may demonyong nagliliwanag na tingin, walang awang tinuya ng isang ito ang sundalo, kinukwestiyon kung parehong bang sira ang tenga at mata ng kanyang kasama at hindi narinig ang sinabi nito. Sa malapit, ang biglang kaguluhan ay nakakuha ng atensyon ng mga naiinip na tropa. Sabi ng mga ito, anong nangyayari, may gulo ba? Luwampit pa ang isang may dial na buhok, mukhang may away, alam naman siguro ninyo ang manood sa mga kasama nating naglalaban ay nakakatuwang panuurin, Tara Erin, sabi nito, na sinabi naman nito na kailan pa ba raw tatanda itong si Selford at parang bata pa rin. Ang kanilang casual na kuryosidad ay agad na nagbago tungo sa purong kilabot, dahil nang pinuntahan nila ang lugar ng kaguluhan, isang nakakakilabot na sitwasyon ang kanilang nasaksihan. Ang mababaw na argumento ay tuluyang sumabog sa isang brutal na damanak na dugo kung saan ang kanilang sariling mga kakampi ay bumunot ng sandata at mabalasak na pinagpapatay ang isa't isa doon mismo sa nyebe kung saan sila naruroon ngayon. Desperadong pigilan ang kabaliwan, nagmadali si Sulford na pumunta diretso sa kaguluhan upang pisikal na pigilan ang isang baliw na mandirigma, prontiko siyang sumigaw sa kanyang mga kasamahan na bumalik sa kanilang tamang pag-iisip, nagmamakaawa sa kanila na itigil ang pagpatay sa sarili nilang mga kakampi. Kaya lang kahit anong gawin nito si Selford ay talagang wala na sa pag-iisip ang mga ito, at mas lalong umiigiting ang labanan. Ang mga ito ay nagtataka ngayon sa kanilang nakikita, hindi nila maintindihan kung anong nangyayari at bakit ang kanilang mga kasama ay nagpapatayan ngayon. At dahil lumala ang sitwasyon, isang malakas na nilalang ang dumating ngayon, dahilan para matulala pa ang mga ito ng husto. Habang ang mapangwasak na pagsabog ay napapawi, isang matinding mandirigma ang humakbang diretsyo palabas mula sa nagngangalit na mga apoy. Ito ay walang iba kundi ang Black Iron Vice Commander, ang Fire Goblin. Galit na galit sa walang katuturang pag-aaway sa loob, marahas niyang pinagalitan ang mga baliw na kasama, malakas na kinokondena sila sa pagpatay sa sarili nilang mga kasamahan, na sila ay nasa kalagitnaan pa ng digmaan laban sa mga Troy Ban, umaapaw sa maapoy na enerhiya, agresibo niyang hinamon ang sinumang may natitira pang lakas na humakbang at harapin siya ng personal. Pinapanood ang kanyang nakatatakot na pagpapakita mula sa gilid. Ang blonde na sundalong si Sulford ay huminga ng isang maikling buntong hininga ng kaganhawahan, may tiwala niyang ipinagpalagay na ang umaapaw na autoridad ng Vice Commander ay tuluyang mapipilit ang magulong kampo na kumalma. Gayunpaman, ang kanyang nakasalaming kasama na si Erin ay biglang napansin na ang maapoy na pagpasok ng Vice Commander ay bahagyang nasunog ang kamay ni Sulford. Nakikita ang kanyang kaibigan na pabayang nasugatan ng sarili nilang leader, si Erin ay tuluyang nawalan ng bait. Ang kanyang karaniwang pagkainis ay agad na naglaho, napalitan ng isang nakagigilas at baliw na tawa habang ang kanyang mata ay marahas na pumulsong gamit ang eksaktong kaparehong masamang demonyong pulang-pula na liwanag. Ang nakatatakot na kontrol sa isip ay nahawahan na siya, ganap na nilamon ng uhaw sa dugong kabaliwan, mabilis na binunot ni Erin ang kanyang espada,
lubos na handa na maglunsad ng isang nakamamatay na pag-atake diretso sa nag-aalab na Vice Commander. Isang lubhang natatarantang Sulford ang desperadong nagtangkang patahimikin siya, ganap na nahihintikutan na ang sarili niyang kaibigan ay nawalan na ng isip. Sabi ni Sulford, "Hoy! Anong ginagawa mo? Huwag mo nang palakihin pa ang gulo, huminahon ka lang," sabi nito, dahil pati si Erin ay nawala na rin sa katinuan. Ang eksena ay biglang lumipat sa isang tahimik na tolda ng mga leader ng Ragnar. Dito ay tahimik na nag-uusap ang mga ito sa kaganapang nagaganap ngayon sa kanilang mga kasamahan, na kung saan ay nababaliw o nawawala sa katinuan ng mga ito. Sabi pa ni Overlord Dragon na paano raw lalaban ang mga tauhan nila kung hindi kayang manatiling matino sa mga sandaling ito. Itinuro ni Wolfgang ng siyam na dragon na ang sumisirang kabaliwan ng Mad Dragon Emperor ay marahas na umaapaw pasabog diretso mula sa pangunahing kutang ng Troyban, at nagsabi ito na hindi nila pwedeng hayaan ang abilidad ng Mad Dragon ay kumalat sa kanila, kaya umatras muna raw sila ngayon bago lumala ang sitwasyon. Kaya lang ang isang ito ay baliw rin talaga. 2 araw na lang raw ay susugod na sila at uubusin na ang kalaban. Bakit raw sila susuko na sumugod? Malapit na raw nila tuluyang maubos ang Troyban. Ang isang ito naman ay nagsalita, na ang mga malalakas na mandirigma nila na kayang labanan ang teknik ng Mad Dragon ay pwedeng manatili, ang mga tauhan naman na mas mababa at hindi kayang labanan ang mind control technique ay masiuwi na. Dito naman ay ang salita ang Ice Lord, na kahit ang kanilang mga elite forces ay hindi rin kakayanin ng mind control technique ng Mad Dragon, dahil kahit ang Wind Baron raw ay nabaliw rin noon sa kanilang kasaysayan. Itong si Julius naman ay napasabi na lang sa kanyang isipan na hindi niya inaasahan na ganito ang mga mangyayari sa kanila. Iyon ay dahil simula nang mabuhay uli ang Mad Dragon Emperor, nagkaroon ng malaking pagbabago sa digmaan, dahil hindi na nila magagawang lumapit pa ng buong puwersa sa kampo ng Troyban. Dahil sa oras na magpumilit sila, tiyak na darami sa puwersa nila ang mamamatay, dahil sila mismo ang magpapatayan dahil sa kabaliwan na teknik ng Mad Dragon. Nasabi pa ni Julius na sa oras raw na makabalik si Theo, ang tagpo ng digmaan ay nagbago na, wala na sa kanila ang kalamangan, kundi nasa kalaban na. Sa paanong paraan kaya magagawa ng ating bida na solusyonan ang digmaang ito, at paano kaya niya tatalunan ang Mad Dragon? Ganun na rin si Thorkel na tinuring na niyang tunay na kapatid, na kontrolado na rin ngayon ng Mad Dragon Emperor. Abangan!